Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ko kay Jesus Christ dahil sa Kanya, naging kaisa tayo ni Almighty Father. Alam niyo ba yun? Naging kaisa tayo ni Almighty Father because of Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, kaisa niya si Almighty Father. Sabi ni Jesus, "The Father and I are one." Hindi ibig sabihin no, na pareho sila, na magkaisa sila, iisang tao sila, no? Na iisang persona sila. Ibig sabihin ng iisa sila, united sila ng goal. Ang goal ay para sa atin na makasama sila in heaven. Yun ang goal. So tayo ay naging kaisa ni Jesus Christ, at kung kaisa tayo ni Jesus Christ, kaisa rin tayo ni Almighty Father. United din tayo kay Almighty Father. May proof naman tayo dito na mababasa natin. Dito sa basahin natin, kung may Bible kayo, mag-download kayo sa inyong cellphone. Lagi naman ninyong dala ang cellphone ninyo kumpara sa Bible. Totoo naman, di ba? So, lagyan nyo ng Bible yung cellphone ninyo. App yun. Dito sa John chapter 17 verse 11, "I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you, Holy Father. Protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one." Magiging iisa tayo at kaisa tayo ni Jesus Christ, okay? Tapos dito naman sa sa 1 Corinthians chapter 6 verse 17, "But he who is joined to the Lord is one spirit with him." Kaya kung tayo ay ka-join in spirit with the Lord, tayo ay isa sa Kanya, kaisa, no? Meron pang proof dito sa John chapter 10 verse 30. "I and the Father are one." Hindi sa ibig sabihin na isa sila, no? Na kundi united sila. Okay? At ang sabi ni Almighty Father sa Matthew chapter 17 verse 5, "This is my beloved Son in whom I am well pleased. Hear Him," or listen to Him. So tayo ay kaisa ni Jesus Christ, at kaisa tayo ni Jesus Christ, kaisa rin tayo ni Almighty Father. At kung kaisa natin si Almighty Father at si Jesus Christ, titigilan natin yung kasalanan, pipiliin natin si Almighty Father at si Jesus Christ. Lagi tayong magpipray at magbabasa ng Bible. At dapat tayo ay may faith kay Almighty Father at kay Jesus Christ para maging kaisa tayo. Family. Okay? Kaya magpasalamat tayo kay Jesus Christ na Savior natin, at yung Almighty Father, ipinadala niya si Jesus Christ para maging kaisa natin sila. So pati yung mga nasa heaven, yung mga saints, no? Yung mga nauna na sa atin na nasa heaven, na mga souls, kaisa rin natin sila dahil kaisa na si Almighty Father. United tayo, iisa tayo. So tayo ang church. Okay? So, last time we read Isaiah chapter 20 and 21. So, those two chapters were about the fall of Babylon, na binanggit din sa Book of Revelation, na nakakatakot yung mga mangyayari. At merong watchman, no? May tao
na inatasan si Almighty Father na magbantay, magbigay ng warning sa atin. So, isa sa mga watchman, itong sa Isaiah, yung mga apostles, at yung mga faithful preachers ngayon, hindi ko pa kilala kung sino sila. Pero, mga faithful sila. Meron, kahit hindi ko sila kilala, or hindi ko alam kung nasaan sila, alam kong meron. No? Kasi si Almighty Father papadala sa atin ng mga teachers and preachers para matuto tayo at mabigyan tayo ng warning. Kaya yung ibig sabihin ng darkness dito, yung kadiliman, no? Kadiliman dahil pag darkness, yung mga ginagawa sa dilim or yung mga gusto nating itago, ngayon tatanggalin ni Almighty Father lahat ng itinatago natin, ilalabas yung shamefulness natin. Kaya inutusan niya si Isaiah, no? Ano ang ginawa ni Isaiah? Naked for 3 years. So, naunang iparanas kay Isaiah yung shamefulness bago sa mga tao. Naramdaman niya Isaiah 3 years. Kung ngayon gagawin, no, ni Isaiah yon, anong gagawin ng mga tao? Dadalhin siya sa mental hospital. Ganun ang tao. Pag pinag-uusapan tungkol si Almighty Father, sasabihin na naloloko na, delusional. Pero, pag ang pinag-uusapan ng mga tao ay tungkol sa kasalanan, tungkol sa mga chismis, tuwan-tuwa yung mga tao, yun ang in-encourage pa. Sige pa, dagdagan pa yung chismis, mag-invento ka pa. No? Invento nga, delusional. Ito, Bible hindi to, invento. Totoo to. So, in-enable natin yung kasalanan dito sa mundo, pero yung tungkol sa katotohanan, tungkol kay Almighty Father, tinatago. Kinagagalit si Almighty Father. Kagaya nung example, yung babanggitin na naman tungkol sa gender. Ang gender, ang chromosome, XX and XY. Dalawa lang yung chromosomes. XX and XY. No? Sino nga may XX chromosomes? Yung XX chromosomes, yun yung males. At yung XY ay females. Kaya may X din yung female dahil galing siya sa male, no? Di ba create niya Almighty Father si Adam? Or si Adan or si Adam before Eve. Kaya yung X galing kay Adam or Adan. Tapos ang babae, XY. Wala nang iba pang letters na nakalagay, no? Dalawa lang, ha? So, ang mga tao ngayon, wala akong pansexual ako, asexual ako. Normal ang tingin ng mga tao sa mga ganon. Pero, pag tungkol sa Bible, ang pinag-uusapan, sinasabi ulit, delusional, schizophrenic, nakakarinig ng mga boses, kailangan nandalhin sa mental hospital. Pero, pag tungkol sa mga kasalanan, iniengganyo ng mga tao. Ginagawang normal, ginagawang day-to-day activity, kahit yung mga chismis na hindi naman totoo, gustong-gusto ng mga tao, yung mga taong ganyan dapat nadalhin sa sa mental. Kaya darating si Jesus Christ, i-judge niya ang mga tao. Bawat mga bagay na ginagawa natin,
Alam ni Almighty Father, alam ni Jesus Christ. Walang nakatago. Kaya, ito, fall of Babylon. Babylon is fallen, is fallen. Walang magagawa ang mga leaders of the land or leaders of the nation kapag si Almighty Father ngayon gumagana na yung 4 horsemen. Ano nga yung 4 horsemen? Yung may daladalang death, war, famine, calamities. No, yung conquest, war, famine, and death. Death by the beast, yung mga animals, di ba? Maraming mga tao na nakagat ng hayop. May war, and rumors of war. Famine, nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Nagiging konti na lang ang pwedeng kainin ng mga taong hindi well off or mga mahihirap. Konti na lang ang kinakain nila. Pag tinanong ko, no? Sardinas, noodles, itlog. Yun ang kinakain nila. Hindi sila nakakakain sa labas kasi tinitipid nila yung pagkain nila. Meron akong nakausap na bata, first time lang niyang kumain ng KFC. Alam niyo yung KFC na fried chicken ng fast food. First time lang niya. 15 years old na siya. Kinakain isda, yung isdang mga mura na isda lang, no? So, may famine na, may tagutom na. At saka tinanong ko, nag-breakfast na ba kayo? Hindi sila nag-breakfast. Hindi sila sanay na may breakfast. Hindi pa rin nakakapag-lunch. So, pag minsan kasi may mga kausap akong bata din ako na breakfast na ba kayo, nag-lunch na ba kayo? Eh, minsan nagigising ako ng mga 2 o'clock, 3 o'clock. Kasi ang kain ko 4 p.m. Hindi pa pala kumakain, 2 o'clock na, hindi pa nagbe-breakfast, hindi pa sila nag-lunch, wala pa silang kain. Nakakaawa, no? Kaya may famine na. Akala ninyo walang famine. Yung war, kahit kapitbahay mo may nag-aaway. Kahit kapitbahay, may war na. Hindi lang nations ang nagwa-war. Kapitbahay, pamilya, nagwa-war na. Conquering other places. Kino-conquer mo, kahit yung kapitbahay mo, gusto mong angkirin yung kanyang na space. Kahit sa trabaho, di ba? Gusto mong i-conquer yung kanyang yung posisyon sa work. Kailangan makuha ko yung posisyon na yun sa work. Conquering yun, ha? So, hindi lang yun yung tungkol sa war or na may barilan. Ba't yung barilan? Ba't yan? Magsasalita ako. Hindi lang tungkol sa may barilan yan, Or yung may mga rifle. Pwedeng salita, no? War ng salita, ganon. So, gumagana na tong 4 horsemen. Okay? Naiintindihan niyo naman siguro, di ba? Tagalog naman salita ako. English, hindi ako makakasalita ng English. Hindi ako madunong. Na? Hirap mag-Tagalog, hirap din mag-English. Ang gulo ko kausap. Dito na tayo sa Isaiah chapter 22. So, ito nga Isaiah chapter 21 and 22, di ba, ito yung time na sinabi ni
Kadugtong to ng Isaiah chapter 20, 21, 22. Kasi walang in the year, walang ganong introduction, ano. So magkakadugtong siya. Ang ginawa lang ni si Robert. Si paring Robert. Para lang matandaan niya yung Bible kung saan niya hanapin, nilagyan niya ng mga chapters and verses. So inihiwalay niya na, so para hindi tayo maguluhan. Ganun ang ginawa niya. Pero sometimes mas maiintindihan natin yung Bible or itong mga prophecy kung tatanggalin natin yung yung mga verses. No, depende, no. Kung kayo mas naiintindihan niyo kung may verses, okay lang. Kung walang verses, okay lang din. Ang importante, salita ng Diyos ang binabasa natin. So titira tayo sa chapter 22 ng Isaiah. The burden against the valley of vision. Ano yung valley of vision? Yung valley of vision, saan ba lagi nagpapabigay ng vision? Si Almighty Father. Diba sa Israel? No? So prophecy ito para sa Valley of Vision or para sa Israel. So para rin sa atin to, kasi ang ibig sabihin ng Israel ay people who struggle with God and prevailed. So tayo ay nag-struggle sa mundo na to, sa mga trials and tribulations na inaalaw ni Almighty Father na ma-experience natin para maging strong tayo in the Lord, para maging perfect tayo like Jesus. Kaya nga di ba tumaan si Jesus sa matinding mga trials para ipakita sa atin na makakaya din natin sa tulong ni Almighty Father tsaka ni Jesus. Ginaguide niya na tayo. At saka ibig sabihin ng Jerusalem, no? City of Peace. Yung Salem kasi, peace yon. Ulitin natin. The burden against the valley of vision, which is Israel. Yung Israel, yung capital niya ay Jerusalem. What ails you now that you have all gone up to the housetops? You who are full of noise. Ano ngayon ang sakit mo? Ano ngayon ang nakaka-bother sa'yo? Ano ngayon bakit ka nadidistress? Bakit ka worried ngayon? That you have all gone up to the housetops. Na lahat kayo ay nagtago o nagpunta sa itaas ng bahay. You who are full of noise, a tumultuous city, a joyous city, kayo ba yun? Magulong nation, ang magulong mga tao, ay masayahin ng mga tao. Sabi ni Almighty Father na prophecy na ibinigay niya kay Isaiah, your slain men are not slain with a sword. Yung mga namamatay sa inyo ay hindi namamatay dahil sa mga war, or nor dead in battle. Hindi dahil sa war namamatay yung mga tao. Sabi ni Almighty Father, all your rulers have fled together. They are captured by the archers. Lahat ng mga namumuno ay nagtaguan na, nagtakbuhan na. Pero kayo, dahil kayo ay na-captured ng mga archers. Ano yung archers? Captured by archers. Bondage to sin. Yung archers, ito yung mga evil entity na kaya tayo na gumagawa ng masama. It's because of the evil entity. All your rulers have fled together. They are captured by the archers. Your slain men are not slain with a sword, nor dead in battle. Hindi namamatay sa battle or sa away. Namamatay saan? Sinful nature. Doon tayo, yun ang talagang reason
Kung bakit tayo namamatay is because we are sinful. Kaya nga, di ba, sabi niya Almighty Father kay Adan at Eva, simula ngayon ay kayo ay mamamatay na. Yun ang curse. Dahil sa kasalanan ng pagsuway. Kaya dito, yung mga tao hindi namamatay dahil sa sword. Yung mga tao na namamatay ngayon, hindi na namamatay dahil sa sakit. Naintindihan ba ninyo? Hindi namamatay dahil sa cancer. Hindi namamatay dahil sa kapitbahay, nakipagsaksakan. Hindi na namamatay ang tao, lahat ng tao, it's because of kasalanan. Si Jesus, namatay siya, pero wala siyang kasalanan. At nabuhay siya after 3 days. So binigyan tayo ni Jesus na example, mamamatay ka, but you will still be alive. Kung malinis ka, no? Yun ang ibig sabihin nun, pag malinis ka, yung heart mo malinis, mamamatay man ang body, yung soul natin buhay. Kaya dito, hindi namamatay ang tao sa away or calamity or famine, sa kasalanan. Yun ang natin, sakit natin. All who are found in you are bound together. They have fled from afar. Madumi ang puso ng mga tao. Malayo ang puso nila kay Almighty Father. Mas gusto nilang i-prioritize yung mga bagay na hindi importante. They have fled from afar. Lumayo sila. Tumakbo sila palayo. Kayo ay magkakasama. Lumayo kayo, tumakbo kayong palayo. Itong place na to, lahat kayo magkakasama at tumakbo kayo ng palayo. Therefore I said, look away from me. I weep bitterly. Do not labor to comfort me because of the plundering of the daughter of my people. Huwag niyo akong tignan, ako ay umiiyak ng sobra. So, ang nagsasalita nito si Isaiah, no? Look away from me. I will weep bitterly. Do not labor to comfort me because of the plundering of the daughter of my people. Kaya niya sinasabing my people kasi kasama niya, kalahi niya. Nakikita niya Isaiah yung kasalanan ng mga tao. At kung nakikita ni Isaiah yung kasalanan ng mga tao, syempre, more so nakikita ni Almighty Father. Nasasaktan si Isaiah. Because of the plundering of the daughter of my people. Pag sinabing daughter, hindi lang naman to babae, kundi lahat ng tao. Plunder. Ano ba yung plunder? Ninanakawan. Nagnanakaw sila. Nagnanakaw. Ano ninanakaw? Pag hindi ka gumagawa ng tama, ninanakaw mo yung what is due to our Father. Dapat gumawa tayo ng tama para hindi tayo nagnanakaw. Ano ba? Yung nakaw na kasamaan, no? Pag gumagawa tayo ng mali, nagnanakaw na tayo, ninanakawan natin si Almighty Father. Nagpa-plunder tayo, naglo-loot tayo. Kasi ang inheritance natin ay kay Almighty Father. Tinatanggalan natin yung sarili natin ng inheritance kasi nagnanakaw tayo. No? Opportunista tayo. Imbis na purihin natin si Almighty Father, ginagawa natin kasamaan. So yun, ninanakawan natin si Almighty Father ng kanyang rights para purihin siya. Kinakalimutan natin siya. For it is a day of trouble and treading down and perplexity. Verse 5. So darating yung oras na yung people will walk in confusion and difficulty in the day of the judgment of the Lord.
Kasi yung galit ni Almighty Father, matindi ito. Matindi magalit si Almighty Father. Very loving siya, compassionate, persistent, merciful. Pero, kailangan din ng justice. Kaya, bibigyan ni Almighty Father ang sarili niya ng justice. At bibigyan niya ng justice yung mga souls na kasama na niya. By the Lord God of hosts in the valley of vision, breaking down the walls and of the crying to the mountain. Doon sa place kung saan binibigay ang mga visions, dito sa Israel and Jerusalem, no? Yung iyak ng mga tao, maririnig. Kahit sa bundok. Sobrang lakas. Wailing. Verse 6, Elam bore the quiver. Anong ibig sabihin ng Elam? Elam means eternity, hidden, and the highlands. Bore the quiver. Nanginginig sa takot, trembling, shaking. Yung mga nasa highlands, mga prideful, takot. Nagtatago sila. With chariots of men and horsemen, and care uncovered and shield. Ano yung care? Care is a fortress. Uncovered yung fortress, wala nang shield. Lahat bunyag, lahat kita na. Walang wall na nakatakip. It shall come to pass that your choicest valleys shall be full of chariots, and the horsemen shall set themselves in array at the gate. Magiging chaotic. It will happen that the city will be chaotic. May death, may calamities, war, and famine. Kaya nga binanggit na ngayon chariots, diba? Tsaka yung horsemen. Nakahanda na yung mga horsemen. Yung mga naglilingkod kay Almighty Father in heaven, nakahanda na. No? Yung go signal na lang ni Almighty Father kasi walang nakakaalam kung kailan darating si Jesus Christ. Pero nakahanda sila. At tayo din dapat laging handa rin tayo. Paano tayo magiging handa? Ay kung lagi tayong magpe-pray and do the will of the Father, have faith in Him and Jesus Christ. Verse 8, He removed the protection of Judah. Tinanggal ni Almighty Father yung protection niya sa Judah. Judah means praise. You looked in that day to the armor of the house of the forest. Yung mga tao magsisik ng shelter. They will pray for shelter to the Lord, house of the forest. You looked in that day to the armor. Covering yun. Naghahanap ka ng covering. Sa bahay ng forest. May mga trees na fruitful and abundant. Kasi na-remove na yung protection sa Judah. Dahil sa kasalanan. Nakahanda na yung mga horsemen. Tsaka yung chariots. Verse 9, You also saw the damage to the city of David. Nakita mo rin ang damage, sabi dito sa verse 9, sa city ni David. That it was great. Ang laki ng damage sa city of David. David means blessed. You also saw the damage to the city of the blessed. And that it was great. Malaki ang damage.
blessed or beloved, sa mga minamahal, no? You also saw the damage to the city of blessed or beloved, mga minamahal, na malaki. Mahal ni Almighty Father mga tao, pero i-allow ni Almighty Father na masira. Kahit mahal niya ang mga tao, dahil mahal niya ang mga tao, kailangan mangyari para mai-humble ang mga tao. And you gathered together the waters of the lower pool. You numbered the houses of Jerusalem, and the houses you broke down to fortify the wall. Pinagsama-sama ang mga tubig sa lower pool. No, tinatagalog ko. You numbered the houses of Jerusalem. Binilang mo yung mga bahay. Bilang ni Almighty Father. At saka yung mga bahay na nasira. House of peace at saka yung house na nasira. Bilang. To fortify the wall. To palakasin or ano yung fortify? Palakasin eh. Strengthen the wall. You also made a reservoir between the two walls for the water of the old pool, but you did not look to its maker. Hindi tayo tumingin sa ating maker, sa ating creator. Gumawa tayo ng reservoir between two walls for the water of the old pool. Ano yung two walls na yun? Double standard tayo. Hindi tayo faithful. Kasi yung old ways natin na kasalanan, ginagawa pa natin. Hindi tayo tumitingin sa ating maker. Meron tayong pride. Nor did you have respect for Him who is fashioned it long ago. Hindi natin tinitingnan yung ating Creator. Wala tayong respeto sa Kanya. And in that day, the Lord God of hosts, called for weeping and for mourning, and for baldness, and for girding with sackcloth. Sa oras na yon, si Almighty Father, tatawag siya called for weeping and for mourning. Ibig sabihin nun, mag-iiyakan ng mga tao. Kailangan nilang magsisi. Kailangan nating magsisi sa ating mga kasalanan. Kasi for baldness, pag nagmamorn ka, nung time nitong kay Isaiah, nagkakalbo no? And for girding with sackcloth, at saka nagsusuot sila ng sackcloth, kailangan pag nagmamorn sila, kailangan humingi ng tawad. But instead, joy and gladness, slaying oxen and killing sheep. Instead na malungkot tayo sa mga kasalanan natin na ginagawa natin, na kinalimutan natin si Almighty Father, puro kasalanan ang ginagawa natin, ang laki ng damage sa atin, tayong mga tao, damage tayo dahil sa kasalanan natin, nawalan tayo ng protection. Bilang ni Almighty Father tayo, bilang niya yung mga tao na nagmamahal sa Kanya at yung mga hindi nagmamahal sa Kanya. At si Almighty Father, nananawagan siya na magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Pero anong ginagawa natin? Instead, verse 13, joy and gladness, slaying oxen and killing sheep, eating meat and drinking wine, nagpa-party pa tayo, nag-celebrate tayo. Ang kapal ng mukha natin, nagse-celebrate pa tayo. Instead na mag-mourn tayo, humingi tayo ng tawad kay Almighty Father, anong ginagawa natin? Pinagmamalaki pa natin ang kasalanan natin. Instead, the joy and gladness, laying oxen and sheep, killing sheep, at party to. Celebrate pa natin yung kasalanan natin. Pinapakita pa natin sa tao yung mga kasalanan natin. Proud pa tayo.
eating meat and drinking wine, let us drink. Let us eat and drink, for tomorrow we die. Kumain tayo ngayon. At uminom, mag-inuman tayo kasi bukas patay na tayo eh. At nakalagay let us eat and drink, for tomorrow we die. Yung dahilan ng mga tao ngayon, hindi, kailangan maging magsaya na tayo ngayon kasi, di ba, sa langit walang beer. Sigurado ka bang sa langit ka mapupunta? Di ba may ganon? May ganong kanta, di ba? Kailangan mag-iinuman na tayo ngayon kasi may lang ang buhay ng tao, kailangan magsaya tayo. Hindi. Ang panawagan ni Almighty Father, humingi tayo ng tawad sa Kanya. Magsisi tayo sa mga kasalanan natin, kinalimutan natin siya. Hindi natin siya tinitignan, hindi natin siya na-acknowledge. Anong ginawa natin? I-celebrate tayo. Yung mga taong gumagawa ng kasalanan, ina-enable pa natin. Sige, gumawa ka pa ng kasalanan. Ano ang gender mo? Sige, damihan natin. Okay lang yan. Tanggap natin yan. Kasi nagmamahalan tayo, di ba? Hindi kami nang-judge ng tao. Tanggap ka namin. Ano ba ang gender mo? X, Y, Z, A, B, C, D, hanggang Z. Tanggap ka namin. Hindi kami nag-judge ng tao eh. Kasi dapat tayong magmahalan, di ba? Kung alam naman natin kasalanan, bakit i-enable mo yung mga tao? Alam mo yung enable, no? Yung enabler, yung hinahayaan mo, ini-encourage mo. Ganun ang government natin, ganun ang mga tao ngayon. Pag pinagsabihan mo, sasabihin sa'yo, isa kang homophobic, isa kang panira, o dapat kang i-cancel, dapat kang ipatigil, dapat kang husgahan, malinis ka bang tao? Hindi ako malinis tao. Kaya nga lahat tayo, kailangan natin si Almighty Father, kailangan natin lahat magsisi sa kasalanan natin. Dahil kay Almighty Father, yung galit niya. Kung kino-consider mo na tatay mo, si Almighty Father, magsisisi tayo sa kasalanan natin. Verse 14, then it was revealed in my hearing by the Lord of hosts, surely for this iniquity there will be no atonement for you, even to your death, says the Lord God of hosts. Pinadinig kay Isaiah ni Almighty Father, sinabi sa kanya, revealed in my hearing, narinig ni Isaiah, yung mga ganitong kasalanan, walang kapatawaran to, hanggang sa kamatayan. Anong kamatayan yan? Even to your death. Kahit kamatayan ba rito sa lupa? Ang tao talagang mamamatay, first death. Yung second death, ang ibig sabihin nito, dahil yung soul na napupunta kay Almighty Father, hindi naman namamatay yun, buhay. Yung mga followers of Christ, buhay sila. They are the saints, they're in heaven. With Jesus Christ, the Almighty Father. Itong even to death, second death, hindi na ito mapapatawad pag napunta ka na sa Hades, sa realm of the dead. Walang kapatawaran yun. Kaya hindi ka na makakaapela, no? There will be no atonement for you. Nakalagay na dito, surely for this iniquity, there will be no atonement for you. So kung ngayon, gumagawa pa tayo ng ganito na ayaw natin humingi ng tawad, pag namatay tayo, impyerno, wala nang kapatawaran yun pag napunta ka na ng impyerno eh. Forever na yun. Hanggat ang katawan ng tao may soul, may pag-asa. Okay? May pag-asa tayo to be saved. Pero kung wala na sa katawan ng tao, ang soul, it's too late already. Wala nang kapatawaran yun. Baka sabihin ng iba dyan, hindi, ngayon muna ako gagawa ng kasalanan pag malapit na lang ako mamamatay, saka ako hihingi ng tawad. May ganung mga tao.
Na, hindi, pag malapit na ako, hindi, parang hindi pa naman ako mamamatay ngayon eh. Siguro mga matagal-tagal pa, mahaba pa ang buhay ko, hindi ko alam eh. Wala naman akong sakit ngayon, sasabihin, di ba, ng mga tao, ganun. Hindi natin alam ang bukas, ha? Alam niyo ba ang bukas? Hindi natin alam. O, bukas na naman, bukas na naman. Ganun ang buhay ng tao. Alam natin, no? 106 ang namamatay every minute. O, nakailang minutes na tayo. Ang dami nang namatay. 5 minuto, ang dami na. 1 minuto. Sayang ang soul. Dapat mapunta kay Almighty Father. Ang kaluluwa ng tao. Makakalungkot. Kailangan makabalik tayo kay Almighty Father. Paano mangyayari yun? We have to have faith in Jesus and the Almighty Father. So verse 15, thus says the Lord God of hosts, go, proceed to this steward. Inutos ni Almighty Father kay Isaiah na magpunta sa steward, no? Ang steward means ano to eh? Saan na ba yun? Yung ikaw yung nagbabantay, nag-aasikaso. Di ba parang sa airplane, may steward, stewardess. Ikaw yung binabantayan mo yung mga tao, check mo kung anong kanilang kailangan. So, yung steward siya, yung may authority or responsibility sa tao kung may steward, mga preachers, mga teachers, mga elders, deacons, yan ang steward. Kasi meron silang authority eh. Yung mga leaders of your denomination, no, sa group ninyo merong isang leader doon, pag nagpe-pray kayo, yun yung steward. Dito sa verse 15, balikan natin, thus says the Lord God of hosts, go, proceed to this steward, to Shebna, who is over the house, and say, what have you here, and whom have you here, that you have hewn a sepulchre here? Shebna, si Shebna, ito ay bata, immatured. Yun ang meaning ng Shebna. Tender youth. So, pag tender youth, immature, no? So, inutusan ni Almighty Father, si Isaiah, go to Shebna. Ang pangalan ni Shebna means tender youth. So, pag tender youth, ano yun? Immature, no? So, who is over the house and say, what have you here and whom have you here? Ano ang meron ka rito at sino ang nandito kasama mo? That you have hewn a sepulchre here. Sino ang kasama mo rito? Ano ang meron ka? Bakit ka gumawa ng isang anong tawag ng sepulchre? Tomb. Gumawa ka ng isang libingan. Bakit ka gumawa ng libingan? As he who hews himself a sepulchre on high, gumawa ka ng libingan, para kang gumawa ng libingan, kasi hewn, ibig sabihin kasi nung time nung sa Old Testament, tsaka nung kay Jesus, yung sepulchre or yung tomb, inuuka or nagka-carve sila, no, ng, sa isang hill, ano bang tawag doon? Naghuhukay sila, tapos dinidrill, kung may drill ng time na yun.
i-drill. Pero wala silang drill. So, kahoy. I mean, titiktikin yung semento or yung mountain, huhukayin. Kaya yun. Ganun ang libingan noon. As he who views himself as a sepulchre on high. Gumagawa ka ng libingan mo sa taas. Who carves a tomb for himself in a rock. Gumagawa ka ng libingan mo sa isang sturdy environment. Gumagawa ka ng libingan mo sa high places. Ano ibig sabihin itong gumagawa ka ng libingan mo sa high places? Naghahangad ka na maging angat ka sa iba. Sepulchre on high. Naghahangat ka ng maging angat ka sa iba, pero yung pagiging angat mo sa iba, yun ang tomb mo, yun ang yun ang yung libingan. Libingan patay, no? Alam naman natin ang sepulchre on tomb, pangpatay yon. So itong ibig sabihin nito, bakit ka gumagawa ng sepulchre? Patay na, yung kahit buhay ka pa, patay ka na. Kasi hindi mo sinusunod si Almighty Father. Patay ka dahil yung kasalanan mo, doon ka nabubuhay sa kasalanan. Kaya you are already considered as dead. Kaya dito, bakit ka gumagawa ng tomb mo sa itaas? Mako-consider ka na dead, okay? Kasi yung sepulchre on high, gusto mong maging mayaman, gusto mong nasa itaas ng society. Pero, it's a meaningless life, running after the wind. Walang kapupuntahang magaling. Kahit na nasa top of the world ka, gumagawa ka ng libingan mo sa taas. Kasi hindi yon ang purpose kung bakit tayo nabubuhay. Hindi mo alam ang meaning kung bakit nabubuhay tayo. Ano ang meaning kung bakit nabubuhay tayo? We live for Christ, for the Almighty Father. Kaya tayo nabubuhay. Ngayon, ninanakawan natin si Almighty Father. Imbis na nabubuhay tayo for Christ and the Almighty Father, nabubuhay tayo para sa ating sarili, ninanakawan natin siya. Time, effort, nanakawan natin siya ng talino, lahat. Kaya lahat ng mga bagay na ginagawa natin dito, it's all for nothing, meaningless. Ano mangyayari ngayon kay Shebna? Sa isang immature person, na immature steward, immature person na nagmamanage ng property ng mundo na to. Anong bawat tayo lahat steward, no? Kahit bata ka o matanda ka, steward ka, anong property ang minamanage mo? Ang property na minamanage natin, yung katawan natin, minamanage natin, property to ni Almighty Father, tagapag-alaga. Hindi natin katawan to. Ang nagbigay ng katawan na to sa atin, si Almighty Father, Kanya to. Yung katawan natin, Kanya. At siya rin, ang nagbigay, siya rin ang kukuha. Pati ang soul natin. Kaya make the most out of this life that God gives us, that God has given us, no? Make the most out of it by praising the Lord, living for His glory and honor. Ano mangyayari sa isang tao na selfish? Ano mangyayari? Indeed, the Lord will throw you away violently, O mighty man. Ano mangyayari sa'yo? Tatapong ka ni Almighty Father. The Lord will throw you violently. Itatapong ka ng violently. Na masasaktan ka. Ano yung
paano ka masasaktan? Itatapon ka sa impyerno. The Lord will throw you away violently, O mighty man, and will surely seize you. Kaya kang kunin ni Almighty Father. Yung mga pinahiram sa atin, kayang bawiin ni Almighty Father. Kahit saan ka magtago, kahit saan ka magpunta. Kahit punta ka pa sa Pluto, Neptune, kung meron man, Mars, pupunta ka sa black hole. Kukunin ka ni Almighty Father. Kaya kang i-snatch ni Almighty Father kung saan mo man ikaw magtatago. He will surely turn violently and toss you like a ball into a large country. Magiging violent si Almighty Father. Ang galit ni Almighty Father. And toss you, iahagis ka na parang bola. Shh, gano'n. Ihagis ka ng parang bola into a large country. Ano yung large country na to? Pupunta na ako sa first world country kasi laking bansa yun. Hindi ganon. Ang large country ay Sheol. Kala nyo mayamang bansa ang pupuntahan ninyo? Ang pupuntahan ay ang Sheol, large country. Nakalagay sa Isaiah chapter 5 verse 14. Pero English Standard Version to. Therefore, Sheol has enlarged its appetite and opened its mouth beyond measure. Ang laki. Beyond measure. Kaya large country, yung Sheol, lumalaki siya. Ang lakas ng appetite niya. Opened its mouth. Beyond measure. Hindi mabilang or hindi masukat. Ang Sheol sa sobrang laki. Dahil hindi tayo magandang steward, hindi tayo maayos na steward, hindi tayo maayos na tao, makasalanan tayo. Kaya kailangan tayong mag-mourn, magluksa, maghingi ng tawad kay Almighty Father, lumuhod sa Kanya. Dahil ang dami nating pagkukulang, lahat binigay ni Almighty Father sa atin, lahat ng mga kailangan natin. Nakukulangan pa ba kayo sa binigay ni Almighty Father sa inyo? Nakukulangan ba kayo kay Jesus? Ha? Ibinigay sa atin si Jesus. Si Jesus, yung pinaka-importante. Nakukulangan pa ba kayo? Nakukulangan pa ba kayo sa magiging inheritance natin? Na mas gusto niyo ipagpalit ang si Almighty Father sa buhay dito sa mundo? Na yumaman kayo dito sa mundo? Mas gusto niya pa yon kaysa kay Almighty Father? Na makasama siya? Mas nagugustuhan niya ba yung sikat kayo? Yung nirespeto kayo ng tao? Ang kapal ng mukha natin, ano? Hindi naman tayo ka-respeto dahil ba kasalanan tayo. Gusto pa natin na respeto tayo ng tao. Kita ni Almighty Father yung puso natin. Kung dapat ba tayong respetuhin o hindi. Yung mga taong kunyari nagrespeto sa atin, ano? Pag nabigyan mo ng pera, respetuhin ako to. Pag may nakukuha lang sa'yo, ha? Ganun ang mga tao, pag may nakukuha sa'yo, pag nakita kang mayaman. Pero pag wala ka na, hindi ka na nalang nire-respetuhin. Pero si Almighty Father, kahit wala ka, dahil nagtitiwala ka kay Jesus Christ, at nagtitiwala tayo kay Almighty Father, nire-respetuhin tayo ni Almighty Father. Gaya na respeto na binibigay natin sa Kanya.
Kaya kung hindi natin nare-respeto si Almighty Father, hindi niya rin tayo re-respetuhin. Itatapon tayo sa large country. Ano yung large country? Sheol. Yung Sheol, yun yung hell. Realm of the dead. Fiery furnace. Lake of fiery furnace. Therefore, or there, you shall die. Doon, mamamatay ka. Mamamatay ba talaga ang tao sa Sheol? Hindi ba mamatay ang tao sa Sheol? Ang namatay ay yung hope mo. Dahil walang tigil ang pain and suffering in hell. For all eternity yon. Anong gusto mo? Yung masaya ka now, tapos cry later. May ganun eh. Happy now, tapos cry later. Yun ang gusto mo? Gusto mo party now, tapos sorrowful later. Kaya doon, there, you shall die. Ang mamamatay sa'yo, anong mamamatay sa'yo? Second death. Wala na yung earthly possessions mo, yung accolades mo, down the drain, mga pinaghirapan mo. O yung kotse mo na iniwan mo, yung bahay mong malaki na parang kastilyo. Iniwan mo lahat. There you shall die, and there your glorious chariots shall be the shame of your master's house. Sino yung magiging master mo ron? Kahiya-hiya. Yun ang magiging master mo. Ang master mo, demonyo. Doon sa large country, yun ang master mo, yung demonyo. Doon sa impyerno, sa Sheol. So I will drive you out of your office and from your position, and from your position, He will pull you down. Kaya tatanggilan kita sa iyong high horse, sa iyong posisyon, at iha-humble kita. Sabi ni Almighty Father, so I will drive you out of your office and from your position, and He will pull you down. Sino ang magpo-pull down sa'yo? Yung master mo. Hihilahin ka pababa at ikaw ngayon ay ma-humble. Yung master mo, yung demonyo. Doon ka pupunta sa large country. Master mo, demonyo. Verse 20, then it shall be in that day. Sa oras na yon or sa araw na yon, that I will call my servant Eliakim, the son of Hilkiah. So yung unang steward, si Shebna, hindi siya faithful. Gumagawa siya ng tomb na ng bagay na ikakamatay ng kanyang kaluluwa. Okay? So ang papalitan ngayon siya dahil siya, si Shebna ay walang kwenta na steward. Verse 20, then it shall be in that day, sa oras na yon, sa araw na yon, tatawagin ko ang aking servant, si Eliakim, the son of Hilkiah. Eliakim means God will establish, or God rises. God will establish a new steward. Eliakim. And then, the son of Hilkiah. Hilkiah means, my portion is Yahweh. Ang i-establish ni Almighty Father na steward ay portion ni Yahweh, portion ni Almighty Father. I will clothe him with your robe. Yung damit ng steward, yun ang isusuot. No? Damit ng may authority sa mga, kasi steward, di ba tayo ay may authority. So tayo lahat, God's steward tayo. Kasi anong steward natin? Kung wala man kayong leader, kung hindi man kayo leader ng inyong organisasyon, denominasyon,
or kung ano pa bang leader ninyo na cell group, no? Ano ka, steward? Steward ka rin ng katawan mo. Ha? Kahit mag-isa ka, steward ka ng katawan mo, steward ka ng decision mo. Ikaw ang yung mind mo, yung body mo, yung pakikipagtungo mo sa tao. I will clothe him with your robe and strengthen him with your belt. Tatanggalin ko ang robe niya, ibibigay ko sa iyo. Ikaw ang magkakaroon ng bagong damit na maganda. Damit na galing kay Almighty Father. And strengthen him with your belt. Ano yung belt? Bakit belt? Kahit sa yung may belt, no? Yung si Jesus Christ may belt din siya, di ba? Sa Book of Revelation. Ano ba ang importance ng belt? Or loins, no? Laging binabanggit yung torso, yung loins, yung tiyan, yung back dito sa Bible. Ano ba ang importance ng belt? Di ba merong warriors is yung suot-suot ng warriors, armor of God, di ba? Yung armor na bigay na meron tayong helmet of salvation, breastplate of righteousness, tapos may binanggit din na belt, di ba? Bakit may belt? No? Nagtataka rin ako bakit may belt. Ano ba yung belt? Yung belt, di ba pag wrestler ka, napunta sa wrestling, pag nananalo ka sa wrestling, may belt na binibigay, di ba? Or sa boxing, may belt na binibigay. So, it symbolizes strength. Kaya nga, and strengthen him with your belt. Bakit belt? Protected yung gut, yung torso, para ang pagtayo ay diretso, stance diretso, balanced, no? Yung, share ko lang, yung martial arts, alam niyo yung martial arts na Aikido? Ang importante sa Aikido, yung balance mo. Kaya, ang turo sa amin dati, may subject kasi kami ng Aikido. Kinukuha yung balance sa tiyan. Okay? Hindi ka madaling matumba. Pag yung balance mo nasa tiyan. Kaya, dito sa Bible, importante yung belt. No? Kaya nga dito si Jesus Christ, sa Revelation chapter 1 verse 13, in the midst of the menorah, I saw one like a son of man, clothed in a robe down to his feet, with a golden belt wrapped around his chest. Kasi nga, yung belt, no, yung stance mo, balanced, yung marunong ka hindi ka madaling matutumba, strong ka. Yun ang importance ng belt. No, alam nyo na. Kaya, sino kausap ko? Kaya nga, and strengthen him with your belt. I will commit your responsibility into his hand. So, yung pagiging steward, ibibigay sa iba. Dahil hindi ka maganda na steward, ibibigay sa iba. Ibibigay kay Eliakim. Okay? Si Eliakim na in-establish ni Almighty Father na ang portion ay si Yahweh. He shall be a father to the inhabitants of Jerusalem. Siya ang mamumuno or steward sa mga nakatira sa Jerusalem or City of Peace. So, bawat isa sa atin, tayo ay steward. Okay? Hindi lang dahil sa meron kang group na kasama, ikaw yung steward, kundi yung body mo, binabantayan mo, di ba?
yung yung mind mo and yung pagsasalita mo, binabantayan mo na dapat naka-inline with God's words, yung mga sinasabi mo, ganon. Kaya steward tayo. Ito naman, he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem. Siya yung magli-lead. And to the house of Judah. House of Judah is house of praise. So sa house of peace, or sa city of peace, and the house of praise. Stewards. Ito tayo sa verse 22 of Isaiah chapter 22. The key of the house of David, I will lay on his shoulder. So yung susi sa house of David, house of praise, ay ilalagay ko sa kanyang balikat. Siya ang may responsibilidad sa susi ng house of praise. So he shall open and no one can shut, and he shall shut and no one shall open. Di ba binanggit ni Jesus ta? Tandaan ba ninyo? Sa isang steward, siya ang may hawak ng susi ng house of praise. Ilalagay sa balikat. Binanggit ni Jesus to. So he shall open and no one shall shut, and he shall shut and no one shall open. So makikita natin to sa Matthew chapter 16 verse 17 up to 19. So basahin natin ha. Jesus answered and said to him, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church. And the gates of Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So, si Peter, ginawa siyang steward. At hindi lang si Peter ang ginawang steward. Okay? Makikita naman natin to sa hindi lang si Peter ang ginawang steward. Okay? Dito sa 2 Peter, si Peter mismo nagsabi naman ito. 1 Peter chapter 2, verse 4. As you come to him, the living stone, rejected by humans but chosen by God and precious to him, you also like living stones. So si Peter, nag-mention siya about the living stone. Pinimension pa niya yung sarili niya dahil sa yung si Peter, the rock? No, he's mentioning about Jesus, the living stone. You also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For in Scripture it says, See, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in him will never be put to shame. Now to you who believe, this stone is precious, but to those who do not believe, the stone the builders rejected has become the cornerstone, a stone that causes people to stumble, and a rock that makes them fall. But they stumble because they disobey the message, which is also what they were destined for. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of the darkness into His wonderful light. So nakita na ninyo, hindi lang si Peter yung stone. Si Jesus, minamotivate niya si Peter. Okay? Kaya sinasabi niya na you have open and shut, shut and open, na nakakita natin dito sa Old Testament. This is not Peter but the steward. So si Peter, isa siya sa mga steward. Tayo, isa rin sa mga steward kasi tayo ay stone din na sinabi ni Peter. Diba? Binasa ninyo? May nakakaintindi kaya na sinasabi ko. So si Peter, hindi niya pinatutungkulan yung sarili niya na stone.
Ang pinatutungkulan niya ng stone si Jesus Christ. Na tayo rin ay ililay natin yung stone. Tayo mismo, bawat isa sa atin, tayo ay stone. Minamotivate ni Jesus Christ si Peter. Dahil nga binatry ni Peter si Jesus. Kaya tayo ay mga steward. Royal priesthood, a holy nation. I will fasten him as a peg in a secure place, and he will become a glorious throne to his father's house. They will hang on him all the glory of his father's house and the offspring and the posterity, all vessels of small quantity, from the cups to all the pitchers. In that day, says the Lord of hosts, the peg that is fastened in a secure place will be removed and be cut down and fall, and the burden was on it, and it will be cut off, for the Lord has spoken. Tatanggalin yung burden. It will be cut off. Ano yung burden? Bondage of sin. Yung peg. The peg that is fastened in a secure place, sa verse 25, will be removed and be cut down and fall. Yung peg, yung nakadikit tayo sa kasalanan, tatanggalin yon. It will be cut off. And the burden, yung mga bigatin, trials, tribulations, na kasakasama ng bondage of sin, ay mapuputol na rin. Naintindihan nyo? Yung peg, yun yung, ang ibig sabihin ng peg, nakatali ka sa peg, di ba? Naka-secured place yun. Tatanggalin yung peg ngayon, tatanggalin ngayon yung bandage ng kasalanan sa atin. Puputulin yon at matatanggal, mahuhulog. Ngayon yung bigatin na kasakasama ng kasalanan, yung burden, yung trials, tribulations, kaya tayo nagkakaroon ng trials and tribulations dahil sa kasalanan, tatanggalin na rin yon. Kaakibat ng kasalanan ay ang repercussions, no? At kaya mawawala na rin yung mga repercussions, yung mga kaakibat ng kasalanan, mga burdens, mga trials and tribulations. For the Lord has spoken. Pag sinabi ng Almighty Father, sinabi niya to. Kaya tayo ay yung peg natin nasa secured place. Tatanggalin yung peg na dating peg. So may bagong peg na ilalagay sa atin. Ano yung bagong peg na yon? Si Jesus Christ yon. And he will become a glorious throne to his father's house. They will hang on him all the glory of his father's house and the offspring and the posterity, pati blessings and abundance, all vessels of small quantity, from cups to all the pitchers. Kahit malit na quantity, isi-share mo, pa-share ng pa-share, hanggang sa magiging pitcher. Cup lang, hanggang magiging pitcher. Okay? Yung I will fasten him as a peg in a secure place, yun yung magiging dahilan para maging glorious throne tayo sa bahay ng tatay natin. Yung mga trials and tribulations, napa-perfect tayo. Pero darating ang oras na tatanggalin din yung peg na yon. At magiging malaya tayo, pati kaakibat ng bandage na yon o burden na yon, mawawala lahat. Yung shamefulness, yung mga punishments, mawawala na yon. Okay? Nagkakaintindihan na tayo? Hindi.
So ito yung ibig sabihin ng Isaiah chapter 22. Na humingi ng tawad. Ulitin ko, no? Vision. Sa Valley of Vision. Tayo, minibigyan ng vision. Nasa Bible. Pag nasa Bible yung vision, tayo na to. Tayo ang pinapatungkulan dito. Namamatay ang tao hindi dahil sa war or sa sakit, kundi dahil sa kasalanan. At gumagana na ang 4 horsemen. Wala nang saang protection dahil sa kasalanan ng tao. Mas gusto pang mag-celebrate ng party or punta sa mga bar, ganon. Kaya ang gagawin, papalitan ngayon ng steward. Dahil ang ginagawa ng mga steward na hindi tama, itatapon sila sa lake of fire. Meron na silang sepulcher. Gumagawa sila ng kanilang libingan sa kanilang matataas na lugar, prideful. Kaya sa oras na yon, magkakaroon ng steward. Sinong steward? Yung mga taong sumusunod kay Almighty Father. Bibigyan ng bagong damit, bibigyan ng belt. At ang mga sumusunod kay Almighty Father, bibigyan ng susi ng House of David or House of Praise. So tayo ay gaya ni Peter, steward tayo. Dahil member tayo ng family of the Almighty Father. At mawawala na tayo sa bondage ng kasalanan. Tatanggalin na yon ng bondage ng kasalanan. Kakabat nun yung resulta ng bondage ng kasalanan, which is death and the trials and tribulations. Hindi na mamamatay. Naintindihan na natin na in a nutshell. Okay? So sabay-sabay tayong natututo. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Naintindihan ko na, Almighty Father, thank you. Thank you, Jesus, and thank you sa Holy Spirit for guiding me. Kung sino man ang makakanood nito, sana naintindihan ninyo. At kung mas maganda, you read the Bible on your own. Ask God's guidance para maintindihan din niyo on your own. Baka sabihin niyo nag-imbento ko. No? Basahin din ninyo. Importante na kayo mismo magbasa rin ng Bible para makilala natin yung tatay natin. Dahil hindi tayo by group mapupunta in heaven. Isa-isa tayo. Isa-isa tayong husgahan. Iba-iba yung mga pinagdadaanan natin. Iba-iba ang mga kinalakihan natin. Pero same yung intensity ng mga pains and tragic events na na-experience natin. Same intensity kahit iba-iba. Kaya pare-pareho tayo nandito sa mundo. At kahit pare-pareho tayo, hindi tayo iwan ni Almighty Father. Basta magtiwala tayo sa Kanya, magtiwala tayo kay Jesus Christ. Lagi tayo magpe-pray. In spirit and in truth. No? Nabasa naman natin, diba? Hindi pwede ang charms or anting-anting. Hindi pwede yung idols. Hindi pwede yung kung saan-saan. Kahit saan pwede ka mag-pray. Kahit hindi ka sa altar mag-pray. Pwede. Okay? Di ba nga si Paul, saan siya nagpe-pray? Sa kulungan. Nasa kulungan si Paul. Si Jesus Christ siya nag-pray. Sa mga mountain, sa mga lugar lang na mga puno-puno, gano'n, nagpe-pray si Jesus. Hindi mo na kailangan pang magpunta sa kung saan-saan dahil God is everywhere. Kasama natin siya, nasa puso natin siya.
Pag nasa puso natin si Almighty Father, nasa puso rin natin si Jesus Christ, pati ng Holy Spirit, kaisa tayo ang tatay natin. Thank you, and God loves us all so much.